Hindi sisiputin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa ngayong pagdinig ng Kamara sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pahayag ng kanyang dating presidential spokesman, hindi natatakot si Duterte na harapin ang mga nag-aakusa sa kanya pero sa korte at hindi sa House investigation. Iginigit daw ni Duterte ang kanyang right against self-incrimination. Kasama si Senator Bato de la Rosa sa mga iniimbitahan ng House Committee on Human Rights. Bilang PNP chief noon, si de la Rosa ang nagpatupad ng giyera kontra droga kung saan libo-libo umano ang namatay. Pero ayon sa senador, hindi raw siya dadalo alinsunod sa payo ni Senate President Cheese Escudero. Gusto ko sanang pumunta pero I don't want to become the president of violating the interparliamentary courtesy. So sinusunod ko yung guidance ng aming Senate President. Yan po ang sagot niya sa akin. Hindi ka dapat pumunta doon on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. Pero sa isang pahayag, sinabihan ni Escudero na sinabihan daw niya si De La Rosa na susuportahan niya anuman ang maging desisyon nito. Pero si De La Rosa raw ang ayaw pumunta sa pagdinig. Susulat kay Escudero ang chairman ng Komite ng Human Rights sa Kamara na si Congressman Benny Abante para sabihin kailangan dumalo ni Senador De La Rosa sa hearing ng EJK sa Kamara. Sabi ni Abante, walang dapat ikatakot si Bato dahil igagalang siya sa pagdinig. Hindi naman daw siya iimbestigahan bilang senador kundi bilang dating hepe ng PNP. We are not actually pointing an accusing finger on him. Hindi yun eh. There are some things na kinakailangan lang marinig niya ang mga biktima. And there are things na he must clear himself. Hindi rin dumating sa pagdinig sina dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS. Kanina pinaggalitan ng chairman ng House Committee on Human Rights ang mga pulis na kumukuha ng litrato ng mga kaanak ng EJK victims. I am prohibiting any police officer to take pictures of these victims. Respect this committee. I do not want anyone to take pictures of anybody if you are not member of the media. Nasabon din ang mga pulis na nag-operate noon sa mga drug suspects sa Payatas, Quezon City kung saan 3 ang namatay dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan Double Barrel? Nung time po kasi na yun, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir. Sumusuot ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinong tao po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang pulis ang sinampahan ng PNP ng kasong kriminal sa mahigit 6,000 drug suspect na napatay sa mga police operation sa drug war. Sabi ng PNP sa NBI daw kasi lumalapit ang mga kaanak ng mga namatay dahil walang tiwala sa mga pulis ang mga ito. Humarap din sa komite ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na ang ilan ay lalapit daw sa ICC o International Criminal Court para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.